Good afternoon po, minsan pa sa mga lingkod ng Panginoon. Welcome po sa atin pong Thursday class. At yung atin pong subject na pinag-usapan, Old Testament Survey, ano po. Yan po yung atin pong subject, ano. So dito na po tayo sa the period of the judges. Panahon ng mga hukom. Isa po sa kaganapan sa mga Israelita, ano po, na ang naghahari sa kanila ay mga hukom, no? Judges, attorney, no? O, ganun ba yun? Piskal. Para ganun, no? O, sige po, tayo muna ay manalangin. Pastor Aberinya, buksan niyo sa prayer. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Nakarating po kami na palapagligtas sa aming pong bahay sa kaaralan. At patuloy ka po namin ina-acknowledge Holy Spirit sa oras na to. Samahan mo kami. Pagpalain ng bawat isa, lalong-lalo na po ang iyong lingkod, ang aming bishop, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po kami, Panginoon, at patuloy na ibukas mo ang aming mga pagkaunawa. Mas lalo, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, kung ano po ang nais mo pong ipabatid sa bawat isa sa amin. At gawin mo rin po kami kagamit-gamit na bilang sisidlan, Panginoon, ng mga salita mo, gawin mo kami kagamit-gamit, lalong-lalo na po sa aming pong mga nasasakupan kayo din po, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon, na nangangailangan na mahayagan ng iyong banal na salita. Kaya kakatiwala po namin sa iyo ang oras na to at ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri. Pasasalamat, pagliwala at pagdakila sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesucristo, in Jesus' name we pray. Amen. So, the period of the judges. Sabi nga po, under Joshua, Israel was only partially established in Canaan. Joshua chapter 13, verse 1. Basa nga po muna roon. Si Josue ay tanda at puspos ng mga taon, at sinabi ng Panginoon sa kanya, ikaw ay matanda at puspos ng mga taon at may nalalabi pang totoong maraming lupain na aariin. At may nalalabi pang totoong maraming lupain na aariin. So marami pang assignment, ano? Ang assignment nila, conquering Canaan, di ba? Sakupin, utay-utay ang Canaan. So dito po sa account na ito, sabi nga partially established in Canaan. Hindi pa talaga fully established. No? Yun ang kanilang status doon sa Canaan. So sabi nga ang conquered enemies surrounded the borders and also kept northern, central, and southern tribes isolated with no central government or leader. The separated tribes went their own ways and backslid by adopting the culture, language, and pagan religions of the Canaanites. So, dahil nga hindi pa fully sakop yung pong lugar po ng Canaan, of course, nandiyan pa rin po yung mga iba-ibang mga tribo. Hindi po ba? Iba't ibang mga lahi na mayroong mga sarili-sariling mga kultura. No? May mga sarili-sariling mga relihiyon. Diba? Yun ang kanilang mga dinatnandian. At yung iba sa kanila na compromise, no? O yung iba sa kanila ay para bagang nahatak nung pananampalataya na meron yung mga tao doon. So, pagdating po ng Judges, chapter 2, verse 11 to 13, at ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglilingkod sa mga Baal. 12. At kanilang pinabayaan ng Panginoon ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto at
sumunod sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila at sila'y lumukod sa mga yaon at silang minungkahi ang Panginoon sa galit. Verse 13, at kanilang pinabayaan ang Panginoon at naglingkod kay Baal at kay Astarot. Okay, so what happened to them? After Joshua, di ba sa chapter 13 kanina, basa natin, chapter 13 verse 1, ano sabi kay Joshua? Matanda na raw? Tandaan na. Tingnan mo yung katabi mo, matanda na ba? Sabi daw, now Joshua was old and advanced in years when the Lord said to him, you are old and advanced in years, and very much of the land remains to be possessed. No? Parang sinasabi ni Lord sa kanya, no? Matanda ka na. Kaya lang ang problema, marami pang mga lupain na dapat nasakupin. Marami pang assignment, no? na ipapagawa ang Panginoon dapat sa kanila. Kaya kung ating papansinin, may problema sa pagsasakop at may problema naman sa loob, yung iba sa kanila na hirati o naganyak o na-compromise, no? Kaya nga itong kabisado nating talata sa Joshua chapter 24, ano yun? Yung prominent na talata. Chapter 24, verse ano? Verse 14 to 15. Oo, di ba? So sabi ron, now therefore, fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served beyond the river and in Egypt, and serve the Lord. 24:14 ng Joshua. Di ba? At ito ay pangungusap ito na para bagang meron siyang tampo o hamon sa mga Israelita. Nakikita niya na yung ibang mga Israelita na hindi tapat kay Yahweh. Di ba? Oo. Kaya nga sabi niya kung ganon, mga kapatid, matakot kayo sa Diyos, paglingkuran niyo siya ng buong puso at buong katotohanan. Tapos alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan na pinaglingkuran na inyong mga magulang, no? Sa kabilang ibayo. Di ba? At yung mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. At paglingkuran ninyo ang Panginoon, sabi niya. Sa verse 15, if it is disagreeable in your sight to serve the Lord, choose for yourselves today. O bakit ganun? Bakit parang may paghamon, ano? Choose for yourselves today. No? Ano yun, no? Whom the Lord, sabi ron, whom the Lord choose for yourself today, whom you will serve, whether the gods which your fathers served, which were beyond the river. Ibig sabihin yung mga forefather nila, no? Naglingkod doon sa mga Diyos-Diyosan ng mga taong dinatnan nila, beyond the river. Napuno na Panginoon. Kaya nga good afternoon, Bishop. Yeah, sabi ron, ano? Or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. No. Yes. Good afternoon. As for me and my house, we will serve the Lord. Diba? Bahala kayo kung ang paglilingkuran ninyo ay yung Diyos-Diyosan ng mga taga rito o taga kabilang lupain. Ano po? Diba sabi ron? O kaya yung Diyos-Diyosan ng mga Amorites. Amoreo. Diba? Ano nga. Ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami Yun, diba? naglilingkod. But as for me and my house, we will serve the Lord. Hamon niya yan Marami na siyang nakikita mga bumabaliktad.
Di ba? Lord, bless mo po tayo. Marami na siya nakikitang mga Bless mo rin po kami. ano, na humaling do sa mga Diyos-Diyosa ng inabutan nilang lugar. No? Yun ang naging senaryo sa period of the judges na ito. Bishop. Okay? So, ayan, natin. Thank you, Bishop Al. Sa ano to? Tawag dito. Ito po rin. Parang lumalaki ah. Ayaw po, Sora. Good afternoon. Ayan. Mga nasa online, meron kaming ano dito, bibingka. Bibingka ano to. Ayan. Uy, Oo. Pwede na po kainin. Sarap na bibingka. Good afternoon po. Page 45 po tayo. The period of the judges. Renzo, punta ka na rito. Mag-join ka na, magkakadal. Brother Renzo. Yan. sarap, sarap. Period of the judges. So na. Ito yung nadadaanan sa ano, ah. Ito lang. Pakiling ka. Ah, Kaya pala mabili. okay na kayo? Period of the judges. Letter B. Sabi nga the book of Judges deals with a period of Israel's history in which there was only a very loose confederacy among the tribes. What does it mean? Ang akla daw po ng hukom, ano? Ano yung kanilang kinaharap? Kinakaharap? Deals with a period of Israel's history. Oh, ito ay may kinalaman daw po sa panahon ng istorya ng Israel na kung saan what happened? Anong meron sa kanilang, anong meron dito sa senaryo ng judges? Oh. Sabi rito, very loose confederacy among the tribes. Ano ibig sabihin ng confederacy? Di ba parang sabi, may confederation, federation. Magsama-sama. Oh. Magsama-sama. No. Yung kulang ng pagkakaisa. Oo. Parang gano'n. Parang nagkaisa sila. Oh, Kulang na- loose. Oh. Kulang, no? Kawalan ng ano, ng Kawalan ng tawag na pagkakasama. lalong-lalo na sa Kanya-kanya sila. Yes, oo. Mga ninuno. Yun. Nandito sa kanila. Loose of confederacy. At di ba ilang beses natin nabasa diyan? Unang bugso pa lang Sabi roon, they did what was right in their own eyes. Kasi sa English nun, sa ibang meaning niya, league of alliance Oo, yung diba? confederacy. Ibig sabihin, wala sa kanila. Wala, loose of confederacy. Wala. Kakulangan ng pagkakaisa. Kaya nga, yun nga, inulit ko yung term na yon. Sabi roon, they did what was right in their own eyes. No? Kung ano yung inakala nilang tama para sa kanila, kahit mali. No? Tama, kahit mali. Walang. Di ba? Ganun lang yun no? Yun ang kanilang ginagawa. So, kita mo yung cycle, ano? These cycles occurred during the 400 years of the judges. Umano pala ito, no? Ang haba, no? Yung cycle, ano?
over 400 years of the judges, no? Ganun pala kahaba yung kanilang, mga pagpapasaway o ano. Ano mga kaganapan doon? Merong 6 na 6 apostasies. Merong 6 na period of bondage. Oh. Diba? Merong 6 prayers for deliverance. And merong 6 deliverance by God. Tingnan niyo yung cycle. Yung 6 na tinatawag na pagtalikod, no? Diba? Paglayo sa Panginoon, pag-a-apostate, no? At pagkatapos noon, what happened to them? Pag lumayo kay Lord, naaalipin sila, no? Ang kasunod, pagkaalipin, pagkawasak ng buhay, di ba? Pagkasira ng katatagan ng kanilang tinatawag na gobyerno. And because of that, inaalaw ng Panginoon, matalo sila. Di po ba? Magapi sila ng mga kaaway. Ganun po nangyayari. At pagka nagagapi na, lugmok na, anong gagawin naman ito mga to? Magpe-pray. No? Merong prayer for deliverance. Di ba? Salamat po sa happy birthday. Happy birthday ba? Birthday! Lord, Happy salamat. birthday po. Anniversary. Ayan. Wedding Ay, anniversary. happy anniversary pala. Oo. Oo nga pala, no? Happy wedding anniversary. Happy anniversary. Ayan, oh. So, kayo ay narito. Sama sana kayo. So, ayun po yung mga kaganapan. So, merong prayer for deliverance. No? Every time na magpe-pray sila, hingi sila ng awa sa Panginoon, mag-iiyak sila kay Lord, ang Diyos naman po ay gumagawa ng hakbang at paraan para magpadala ng panibagong hukom na mangunguna sa kanila. Di po ba? So, merong nakikinig ang Diyos sa bawat daing nila. At merong nandiyan yung sumunod na account, siyempre dahil nakinig ang Panginoon, gumalaw ang Diyos, kumilos ang Panginoon, meron ding account ng 6 na deliverance by God, no? For them. Ikot-ikot lang yung cycle na yun. Di po ba? Parang ganyan din yata ibang mga Kristiyano, no? Lalayo kay Lord, mapapahamak, mapapariwara, di ba? So, pagkatapos mapariwara, ayun nga, di ba? Naalipin o na problema, hingi ng prayer. Pastor, pag-pray nyo kami, pag-pray nyo ako. Di ba? Pero nung niyayaya mo, Brad, tuloy ka maglingkod kay Lord. Tsaka na, Pastor. Di ba? Dito muna ako, enjoy life na muna. O, di ba? So, what happened? Enjoy life, sige. Nagkandawindang-windang ang buhay. Di ba? Siyempre, tiniis mo muna. Ayaw mo pakialaman, bahala ka sa buhay mo kasi niyayaya ka namin pagpatuloy mo yung paglilingkod kay Lord, mas ini-enjoy mo yung buhay ng mundo. O yun, ng problema. Di ba? Nang problema, pastor tayo, hindi tayo makatiis. Hindi natin sila matiis. Di ba? Sige, pagpe-pray ka na namin. At ihihingi ka na namin ng tulong doon sa mga kapatiran. Di ba? Ganun no? Tapos nangangako na naman mangangako, Pastor, pagka nakalaya ako, pagka ganito ako, naka-resolve ako sa problema, balik loob ako. Balik loob. Di ba? Parang ganun din. Bumalik nga ako sa loob. Balik loob. Bakit balik loob? Himas ka uli ng ng resa bakal. Balik loob. Balik sa loob. Yan ang... Pero, parang ganyan din. Every time na may problema. Kasi hindi mag-apostate muna yung parang lalayo ka sa Diyos. Di ba?
iwanan mo ang ministry. Pagka lumayo ka sa Panginoon, mahina yung immune system mo eh. Tama ba? Pag wala ka kay Lord, madali ka matangay. Madali ka madala ng mga tukso. Di ba? Ayun. Pag natangay, ayun na. Nagkawindang-windang. Di ba? Siyempre, dahil nakagawa ng mali, meron tinatawag na consequences. Amen? Pagka nagdaranas na ng mga consequences, iyak na naman kay Lord. Diba? At si Lord naman na napakabait. Diba? Kung kayo si Lord, anong sabi kasi na iba, kung ako ang Diyos eh, hindi ko na. Diba? Ay, buti nga, hindi ikaw ang Diyos eh. Diba? Buti na lang. Di ba talaga si Lord, ano? Kasi tayo parang nakakapuno din, ano? Nakakapuno din kuminsan, ano? Okay. Number 2. In each cycle, the Lord raised up a judge or deliverer to rally some or all of the tribes in armed resistance against the oppressors. Amen? The most outstanding of the 12 judges. Sabi ron, ano, bawat cycle, ano, ang Diyos ay nagpapadala ng hukom o tagapagligtas na mangunguna sa kanila. O pwedeng isang tribo o kabuuan, ano, laban doon sa mga nag-o-oppress sa kanila. At ito nga po yung mga naging mga sikat na mga hukom. Una, si Othniel. Letter A, Othniel. Judges chapter 3, verse 9. Yeah? So, mababasa nyo yan kung ilang panahon sila naghari, no? Naghukom, ano? Pangalawa, si Ehud. Judges 3:15. Diba? Sumunod si Deborah at saka si Barak. Deborah, Barak. Merong hukom na babae. Diba? Kaya may Oplan Deborah eh, no? Judges chapter 4, verse 4 to 5. Sumunod si Gideon. Judges 6:11. At sino pa? Si Jephthah o Jephte. No? Judges 11:1. Si Samson. Judges chapter 13, verse 24. So, diyan po nakatala yung po mga hukom na naging instrumento ng Panginoon para ihango ang mga Israelita sa pagkakalugmok sa kanilang mga kasalanan. Ano po? Okay, hindi natin babasahin yan, ano? Basahin 3:9, chapter 4, verse 4. Ano ba yan? Okay. Sumunod po, the book of Ruth shows life during a period of everyday peaceful life. The book of Ruth. Sino po yung mga bida rito? Mga karakter dito? Ruth. Diba? Sino? Of course, si Naomi o si Noemi. Diba? No. Tapos si Ruth. Si Ruth, ano yun? Manugang niya. Oh, meron pang isang manugang, di ba? Opo. Sino pa? Opo ba yun? Opo. Orpa. Orpa. Oh. So, Opo. tapos merong asawa si sino yung asawa ni Ruth? Yung asawa ba si Ruth? Anak mo na yun. Oo. Na namatay yan sa mga siguro digmaan, ano. Umaga na balo, yung dalawa. So, dumating yung time na sabi ni Naomi sa kanila, uwi na kayo, balik na kayo sa inyong bayan. Kasi Wala na yung mga anak mo. mga nakban ako ngayon wala na. Di ba? Pero sabi ni Ruth, sama ako sa iyo. Di ba? Yung isa nagbalik na no? Ay, nandiyan na niya. So, kung saan ka pupunta, doon ako pupunta.
Kung sino yung Diyos mo, yan ang Diyos ko. Lilingkuran mo, yan ang Diyos ko. Diba? Ganun eh, no? Lilingkuran mo. Tindi nang naging influence ni Naomi, no? Ni Noemi, kay Ruth. Yung kwento ng magbiyanan. Yun po yung mga... Tapos pagkatapos noon, yun na, to make the long story short, later on, gumanda yung buhay ni Ruth, ano? Opo. Dahil sa kanyang desisyon. Mahirap yung desisyon na yon, pero binless siya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Amen. So, Sunod siya sa ano na ganyan na. the first 8 chapters of 1 Samuel close the period of the judges and prepare for the coming of the United Kingdom. Yun na yung istorya, no? Yung unang 8 kapitulo ng 1 Samuel. Nakatala po diyan, of course, yung tinatawag na period of the judges, at ito po yung preparation for the coming of the United Kingdom. Amen? Amen. Oo. Sino yung mga naging hari sa United Kingdom? Una-una si ano na yan. Unang hari, Unang hari si King Saul. si Saul muna. Tapos Oh. si David. anak niya. Jonathan? Jonathan. Nagari ba si Jonathan? Si David Then, na David. sumunod. David na sumunod doon. Ano muna siya? Before David pa, lalo pa si David. Oo. So, si David na, no? David. David, hindi nakapaghari Ayaw si nga ng namatay ano nga eh. sa labanan si Jonathan Ayaw eh. niya nga pagariin si David kasi nga, di ba? Dahil kailangan ni Lord. Kaibigan yung dalawa niya, si Oh, David magka- at si Jonathan, para magkapatid yan. Ayan, si King David, ang sumunod na naging hari. Opo. Ano po? Nagpakamatay yung haring At pagkatapos ni King David, si King Solomon. Anak niya. Yung anak niya. Ayan. Yan po yung panahon ng United Kingdom. Panahon na kaisahan lang. No? David and Solomon. Oo. Naging prominent po ang Israel sa panahon po ni David at saka ni Solomon. 4 taon sila. Lalo na ni Solomon, ano? Ayan. Yung mga bansa nagre-regalo sa kanya, yung Opo. pinupuntahan talaga siya. At yung panahon na yan, ang tawag diyan, Israel Empire. Imperyo ng Israel ang siyang kinikilala. No? Galing sila sa Egyptian Empire. Tama? Panahon ni Moses, Egypt yan eh. Opo. Di ba? Imperyo ng Ehipto ang bantog. Hindi pa kilala ang Amerika noon. Yan mo yung peaceful time mo, no? Ah. Nawala pera. Yung Panahon po ni Solomon. panahon ni Solomon. Oo, wala. Di ba? Kasi parang Yan yung panahon. pinupuntahan na siya ng mga hari sa dati pa mga lugar eh. Yan panahon ng mga Green Revolution na ginawa ni Solomon. Dati siya. Yung mga... Sabi, pati nga raw yung, di ba yung Queen of Sheba ay nagpunta sa kanya. Bilib na bilib sa kanya. Sabi ng ibang historian, Tatlo pa lang. yung Queen of Sheba, ito raw po yung, sabi lang ng mga historian, ito yung lugar ng Cebu. Kasi yung kanila mga daladalang regalo, ano yan, made from Cebu. Yun ang kanilang mga product na dinala, yung mga Kaya, ibig sabihin, sabi lang ng mga historian kung gaano ka totoo. Roberto natin. So, yan. United Kingdom. Pagkatapos po niyaan, ito naman yung period ng United Kingdom. Panahon na ang Israel ay nagkakaisa. Kaisahan, di ba? Letter A, Samuel was Israel's last judge. Si Samuel ang huling hukom. Under his leadership, the beginning of better things is seen
by the greater national unity He created. Amen. Amen? So, sa panahon ng kanyang liderato, maganda, no? Merong national unity during the time of Samuel, sa panahon ni Hukom Samuel. Judges pala, Judge Samuel, So, the United Kingdom was a period of 120 years where Israel was one nation under 3 kings. Ito na. Sino ito? Saul, David, and Solomon. No? Bawat isa raw sa kanila nag-reign ng 40 years. Amen. Wala, no? Aba, dalawa kaya ng kay Marcos. Tiga-4 na pong taon. Marcos, 20 years yan, di ba? Hindi magagawa mo talaga yung dapat mong gawin. 20 years, each. So, si Saul, ganun din. Si David, ganun din. Si Solomon. Ngayon po, ano dahilan bakit humiling ng hari ang Israel? Reasons, Israel demanded a king. Sa 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 3, basa. Nang matanda na si Samuel, ginawa niyang mga hukom ng Israel ang kanyang mga anak na lalaki. Ang panganay niya ay si Joel at ang pangalawa ay si Abias. Sila Abias. nagsilbing hukom sa Beersheba. Ngunit hindi sila sumunod sa halimbawa ng kanilang ama. Naging gahaman sila sa salapi, tumanggap ng suhol at hindi pinairal ang katarungan. Hanggang 3, Bishop. Hanggang 3. Opo, yan na po. So, ano yung unang dahilan? Tandaan si Samuel. Ha? Paano yung mga anak na dapat sila yung Ibig sabihin itinalaga din silang hukom. Opo. Nagsilbing hukom sila sa Beersheba. Yung mga anak ni Samuel na ito. Opo. Ngunit hindi sila sumunod Pero, sa halimbawa ng kanilang ama. They failed, Opo. no? To follow yung pong pamantayan ng kanilang ama. Tatay. Naging gahaman sila sa salapi. Gahaman sa salapi, di ba? Tumanggap ng Pwede suhol. bang ganun, Pwede yun, maganda yung liderato ng tatay, tapos pagdating sa mga anak, sumaklay, Ang katarungan. di ba? Hindi na ipagpatuloy ng mga anak yung magandang Pamantayan niya. legacy, no? Magandang legacy ni Samuel, no? wala yung corruption Pero pagdating sa anak, corruption, corrupt. Sabi nga dito, 8:1 to 3. And it came about when Samuel was old that he appointed his sons judges over Israel. O, inappoint niya pala. Appoint lang, appointed lang. Ang pangalan niya ay si Tapos Joel. now the name of his firstborn was Joel, Ang pangalawa ay Abra. and the name of his second Abijah. They were judging in Beersheba. His sons, however, did not walk in his ways. Di ba? But turned aside after dishonest gain and took bribes and perverted justice. Katarungan. Siyempre, may suhol na, pervert na yung justice, Corruption, Talagang, bribery, So, dahil doon, verse 4, then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. And they said to him, Behold, you have grown old, matanda ka na. And your sons do not walk in your ways. Oh, di ba? May nararamdaman ng tatay, matanda, Ang hirap yata na may anak ng mga pasaway, wala nang lakas, wala nang marunong. Kaya nga, nagkaisa na yung mga, yung mga matatanda, Lumapit na yung mga matatanda, Sabi roon, now, appoint a king for us to judge us like all the nations. Yan ang nag-akay sa kanila, Kaya, ayaw na namin ng hukom. Hari na lang. Di ba?
appoint over us a king, no? To judge us. Oh. Pero sa verse 6 sabi doon, but the thing was displeasing in the sight of Samuel when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed to the Lord. Di ba? He prayed to the Lord. The Lord said to Samuel, listen to the voice of the people. No? Meron pa lang. The voice of the people is the voice of God. Dinggin mo, ang Tingin tinig. mo, ang tinig ng mga tao. Listen to the voice of the people. Opo. Yan pala kinuha ng mga No, politician. di ba? The voice of the people is the voice of God. Ganun ba? Kaya ito sabi, di ba? Mali. Tingin mo ang lahat ng sinasabi nila. In regard to all that they say to you. Opo, ang tinapunin nila. Di ba? Bilang ano nila. Sundin mo yung sinasabi nila. Di ba? Kung mga ano, na-reject na yung mga anak niya eh. For they have not rejected you, but they have rejected me from being king over them. They have not rejected you, but rejected me. Hindi sila- Pero sila sa part ng bilang- mga tao, they rejected Samuel's sons. Yun Di ba? ang ano ng mga tao na Ayaw, di ba? Yun ang isa sa naging mga kosa. ginagawa ng mga anak. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ikaw Pero sama binanggihan. ng Panginoon sa kanila yun. Ako ang binanggihan nila. Ayaw na namin kay Joel, kay Judges Joel, kay Judge ano. Di ba? Kasi sabi niya, dinggin mo yung tinig ng bayan. Pero sabi niya, nag ikaw yung Representative tinatakwil, ako yung kasi tinatakwil Samuel mo. Oo ng nga. anak niya. Kaso nga, Diba? ginawa niya. Hindi na hinantay mamatay si Samuel. Nagalit siguro. Sa kasama Kasi hindi natin si Samuel pa yung ano eh, no? Andun pa, no? Parang Mga ilang taon na kayo Sa sa panahon kasi Samuel? na yan, old na Bishop, raw eh. Old na raw, very old. sa panahon kasi na yan, Israel lang ang may mga judges. Pero ang bawat nakapaligid sa kanya, Yun nga. puro hari, walang judge. Puro hari. Hari yung... Ngayon, sa paghinanpas sa pagiging judges, doon nag-ahari yung Panginoon sa kanila. May inayawan na nila. Ang gusto nila ngayon, magkaroon sila ng hari na katulad. Hari na katulad ng mga karating bayan. Kaya direct, Oo. ang rejected nila doon sa judges, rejected na rin. Pinapinili sa tao. Pero God permitted. Okay, pagkututan mo na lang. Permissive na lang, ano? Permissive will. Pagkututan mo na lang. Sabi ng Panginoon. Ibig sila na sa Panginoon. Ayun yung naging mga kaganapan. Reasons Israel demanded a king. The first reason, because of Samuel, no, sabi ron, evil sons failed as judges. No? That is the first reason. Nag-fail sila. Pangalawa, Samuel, their leader, was getting old. Diba? Pagka matanda na talaga, pinapalitan na, ano? Was getting old, ano? Sa ayaw mo at sa gusto, no? Dahil nga sa katandaan. Yan ang pangalawang dahilan. At pangatlo, yun na, yung to be like other nations. Para katulad din ng mga karating bayan, bansa. Harian na namiminuno sa kanila. So, yung kanilang kahilingan na yon, no? Ang sabi roon, hindi ikaw nire-reject nila. Ako ang nire-reject nila. Bakit? Nayawan niya yung Why? comment. Kasi Ayaw na nila ayaw na sa naman pampalakad. mag-ari sa kanila. Ano yung liderato nila that time? Ano yung leadership nila ng Israel? Ang leadership is next time, Bishop. Ha? Nandoon sa judges, Oo nga, anong leadership meron panahon ng judges? yung capital. Theocracy. Ayaw kasi. Theocracy. Yun ang kanilang liderato. No? Para bang si Lord talaga yung may control, may ano. Kaya, Nag-ahari. no? Ang problema, even in the book of Judges, God is in control. Nag-apostate sila, di ba? Magiging alipin sila. Magpe-pray sila kay Lord. They cried out to the Lord. Magdi-deliver na naman ang Lord. Theocracy kasi. Di ba? So, kaya nung paghiling nila ng hari,
Hindi na theocracy yun. Hindi na. Ano ang tawag sa liderato na yun? Ano yan, Bishop? Parliament, democratic. Monarchy. Ay, monarchy. Yung monarchy. Monarchial. Monarchical. Monarchy. Hari na eh. Hari na yung ano, di ba? Sa atin, Monarchial, ano, Oo. monarchial. hari sa kanila, no? King. Sa atin, president. Democratic. Di ba? Kaya may mga iba-ibang mga form of government bawat bansa. Di ba? Merong parliamentary form of government, federal form of government, democratic form of government, monarchical form of government, theocracy form of government. China. North Korea. Yung North Korea, ano yun? Communist. Communist na. Communist. Or may communist form of government. Yun. China, Russia. Iran. Ay, Iran pala. Muslim. Sa monarchy, ang hari, pag namatay, ang kapalit, anak. Di ba? Pag namatay ang anak, di ba? Yung apo. So, ganun po. Generation. Walang voting. Katulad sa atin, may botohan. Kung gusto maagaw ang kingdom, mag-rebelde ka. Rebelde ang bayan. Ano, kudita. Kudita. Full power. So, ganun pwede mangyari. Kaya kita mo, Kaya no? yung pinaka-presidente nyo, sa monarchy, ang pinaka ano doon, yung prime minister. Prime minister kasi. Rather than ng Australia, saka ng mga British, England. May mga prime minister sila. So, yun ang ano. Yun pala yung mga reasons, ano? Bakit humiling sila ng hari. So, letter D, Saul or Saul, he was Israel's first king. Amen? Siya yung unang hari ng Israel. Chosen and anointed in 1 Samuel chapter 9 and chapter 10. Tama? Amen. Saan galing siya? Anong lahi, anong siyang tribe? Si Saul o Saul. From the tribe of ano? Benjamin. Yes, Benjamin. City ni Benjamin. Kaya maliit, medyo maliit ang yung tribe niya. Kaya meron siyang humble beginning No? Ayaw niya pa Hindi po yata ako karapat-dapat niya kasi yung tribe namin Maliit lang. Maliit lang yung tribe namin Paghaharian ko yung malalaking mga tribo na yan Di ba? So, yun ang tingin niya, hindi niya siya karapat-dapat. Pero, ayun. At sa 1 Samuel 11, nandyan po yung initial victory ni Saul, King Saul, or Saul. Diba? Yung initial, mga tagumpay niya. Ano po? Pangatlo pong kaganapan sa kanya, ito na po, yung first great failures. Simula na. Bakit? Sa 1 Samuel chapter 13 verse 1 to 10, because of unbelief and disobedience. Di ba? Sumunod sa labi ng Yun ang dahilan unbelief, kawalan ng pananampalataya at saka yung hindi pagsunod. Tapos yung, siyempre, after that, he rejected by the Lord. Amen. In 1 Samuel 13:11 to 15. Yan yung kanyang first great failure. Yung second great failure is stated in 1 Samuel 15, 1 to 31. Anong meron diyan sa 1 Samuel 15? Ano yung kanyang failure diyan? Bishop, ito yung Yung mas patay na lahat ng mga pinapapatay lahat ng mga patihayop.
Kinain ng hari. Hayo. Lahat, Ayun. hari lahat. Pero nakakita siya ng matataba, kaya yun na yun ano niya, pagsuway. Si Agag. Pagsunod. Si King Agag. Agad. Yun na yung Diba? buhay, tapos kumuha siya ng mga Ano, may utos kasi sa kanila eh, no? Kailangan ano eh, pulbusin talaga eh. Pasakin lahat eh, no? sabihin wala sa kukunin kahit ano. Oo. Wala silang pag-iinteresan kung kahit. Eh meron naman, may katwiran naman siya eh, di ba? Ano yung katwiran niya? Iaalay niya. Kaya Reasonable but not kaya acceptable. yan na ano eh. Mas, No? mas Pag may mabilis katwiran? pagsunod kaysa paghahandog. Paglaban. Oo. Oo. Pero hindi naman But not acceptable. makatwiran. Yun nga, eh, not acceptable, ano? Diyan lumabas So, Bishop, di ba yung ano, obedience is better than Yun, nandiyan dyan. Obedience is better than sacrifice. Lalo na, obedience is better than sack of rice. sa panahon na natin ngayon. Obedience is better than sack of rice. Katulog pa rin naman. Di ba? Minsan eh, sack of rice na bumibigay na eh, di ba? Okay. Sabi nga ng 8 eh, verse 8 ng 1 Samuel 15. He captured Agag, the king of Amalekites, alive, and utterly destroyed all people with the edge of the sword. Utterly destroyed, ano? But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep, the oxen, the fatlings, the lambs, and all was good, and were not willing to destroy them utterly, but everything despised and worthless that they utterly destroyed. O, yung mga walang pakinabang na, dinestroy nila, no? Mga payatot siguro, no? O, yun. Yung mga worthless, ano? They utterly destroyed, no? Kaya ito na yung review ka, no? Then the word of the Lord came to Samuel and saying, I regret that I have made Saul To be the king. king for he has turned back from following me and has not carried out my commands. And Samuel was distressed and cried out to the Lord all night. Naiyak si Samuel, ano? Tapos hindi na nakatulog siguro yan. All night na umiyak. Samuel rose early in the morning to meet Saul. And it was told Samuel and saying, Saul came to Carmel, and behold, he set up a moment for himself, then turned and proceeded on down to Gilgal. Verse 13, Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord. I have carried out the commands of the Lord. Diba? Ano sabi ni Saul? Tinupad. Verse 13? Ito po ang sabi sa 30. Sumunod siya roon at nang makita 13. siya ni Saul, ay binati siya, pagpalain ka ni Yahweh, sinunod kong lahat ang utos niya. Oo, sinunod niya raw lahat ng utos, oh. Di ba? Sinunod ko lahat ng utos mo. Utos. Sabi yun, Yahweh. but some said, what then is this bleating of the sheep in my ears and the lowing of the oxen which I heard? Bakit may narinig ako mga ingay dyan? Ungon. Mga ingay ng kambing dyan, o mga sheep. Okay. Saul said, they have brought them from the Amalekites, for the people spared the best of the sheep and oxen. Oh, di ba? Tinira raw nila yung mga the best. Anong purpose? To sacrifice to the Lord your God. Ito yun. Ito na po yung ano. Ganda naman, ano? Ganda na reason. Oh, ganda ng reason mo, ah. Galing talaga. Mabuti sa tao, pero Oo nga eh. But the rest we have utterly may tila destroyed. mabuti sa tao, pero dumi Yung ng iba tao. talagang pinuksa, pinatay namin lahat. Malaki pa. Then Samuel said to Saul, wait, and let me tell you what the Lord said to me last night. And he said to him,
Sabi. Sige, sabihin mo. Ano po sabi sa iyo ni Lord last night? Speak. Sabi. Samuel said, is it not true? Though you were little in your own eyes. O, di ba totoo yan? Tingin mo, maliit ka sa paningin mo sa iyo sarili. You were made head of the tribes of Israel. You are little, ano? Pero ginawa kang ulo ng tribo ng Israel. And the Lord anointed you king over Israel. And the Lord sent you on a mission and said, go and utterly destroy the sinners, the Amalekites, and fight against them until they are exterminated. Matindi yung ano ni, bakit matindi yung ano ni Lord sa mga Amalekites. Di ba panahon pa ni Joshua, nila Moses, in the book of Exodus chapter 17, di ba? Hindi sila tinulungan yan. Sila pinibigyan mo. Ang utos sa kanila, utterly destroyed. Di ba? Saan galing ang lahi ng Amalek? Amalekites. Kanino yan lahi? Bakit talagang the Lord, di ba? Commanded them To destroy. di ba? To utterly destroy Amalek. From the tribe of Ismail kaya yan? Kala Ismail kaya yan? Hindi Ismael. Yan ba ay galing sa lahi ni Esau? Isaw. Sa Genesis 36. Si Jacob at saka si Esau, di ba? Jacob and Esau. Elimas. So, ibig sabihin, malayo kamag-anak din pala. Thank you. Malayong lahi. Lahi ng Israel. From Noah, Abraham, Oh. siya ni Japet. Kamag-anak sila sa isang bansa. Ay, na. So, ibig sabihin, Galit ang Panginoon sa mga Amalekita dahil sa kanilang pag-atake sa mga taga-Israel. isa pa yan, pag-atake. Okay. Yung sila ba yung naglalakbay ang mga Israelita, makikidaan sa kanila? Humihila sa Ayaw paraanin? Ayaw nilang padaanin. Di ba? Di ba sa Jericho yun? Oh. Sa paraanin. Iba pa yun. Galing siya kay Shem. Ah, Si kay Isa, tapos si Isa galing kay Shem. Fellowship. Sa Lord Jacob. from Esau, no? Isa, From, lahit siya ni Isa. Si Isa galing kay Shem. kaya, ang tanong ay bakit yung gusto ni Lord na totally destroyed? Parang walang takot sila sa Panginoon. Parang gano'n ang lumalabas. Yung mga taga-Amalekita. Walang galang sa Diyos. Oo. Walang respeto. Ito ba mga Amalekita ay sa panahon natin, Palestine o mga Filisteo o Kahit kasi alam nila na kasama na, alam ng ibang mga bansa Kung sa panahon natin, na yung Israel, protection ng Diyos, pinalaban pa rin nila. Kaya galit ng Lord sa kanila. Kung sa panahon natin, lalabas yung mga kikita. so, ito yung Parang ganon. andyan yung account na yung pangalawang failure niya, matindi yun Ito, meron. Itong great failure. Letter E. David, Israel's second king. Si David bilang pangalawang hari. Number 1, he was anointed king by Samuel while Saul was still king. Diba? Siya raw po ay inanoint ni Samuel sa 1 Samuel chapter 16 verse 1 to 13. No? Pero meron pa kasalukuyang hari.
Dalawa yung hari. Di ba? Kasi rejected na siya sa 15 eh. 1 Samuel 15, di ba? Ayaw pa bumitaw. Rejected by the Lord na eh, no? Ayaw pa bumitaw niya. Ayaw bumitaw. Ano yung soul? Ayaw pa bumitaw. Ay. Kaya. Kung makita natin yung sumunod na kaganapan after ng anointing ni David, no? What happened? Nagkaroon po ng tinatawag na digmaan between David and Goliath. Amen? Sa 1 Samuel chapter 17, verse 1 hanggang 58, diba? So, nakita natin diyan na ito naman si Goliath, ano siya, Pilisteo, Palestine, diba? Pero matangkad, gigante, no? Tapos hinahamon niya one-on-one. Diba? One-on-one o grupo-grupo? One-on-one no? Yung hari, sino yung pinakamagaling sa inyo? Ilaban nyo. Pag natalo kayo, alipin namin kayo. Pag natalo nyo kami, alipin nyo kami. Eh lahat, bahagang buntot eh. Yung malalaban, laki-laki. Laki nga naman ang kalaban eh, di ba? Mandiling mali katulad nila. Di ba? Uy, talaga. So, nangangatong talaga si Saul dyan eh. Pati yung mga kapatid ni David. Di ba? Sila Shama, di ba? Shama. Tingin nila, wala na. Yung mga kuya niya, kuya. Yun po yung mga naging kaganapan. Defenseless na sila. Habang hinahamon, no, may panunuya sa mga Israelita at sa Diyos ng Israel. Kaya nung marinig ni David, ano sabi ni David? Sino ba itong supot na ito? Na lumalapas tangan sa mga Na lumalapastanga sa Diyos ng Israel at sa hukbo ng mga Israelita. Di ba tama naman yan sabi? Sino ba supot na ito? Oh, dito li eh. Ano bang dito rin? Oo, dito li. Kaya, after ng anointing ni David by Samuel, David's life will never be the same again. Amen. Hindi siya pumayag na alipustain ang pangalan ng Diyos. Amen. Okay. Hindi siya pumayag na alipustain ang hukbo ng Israel. Kaya siya yung siya yung nag-volunteer. Di ba? Volunteer no? Ako na lang, ako lalaban diyan. So paano napatay ni David si Goliath? Ito, bishop, ano? Tirador. Tuwing umaga Sa pamamagitan ba ng Slingshot. Ano pala? Hindi. Tirador? Ano lang ang espada? tapos Pagtay- anong taga sa pinampatay? ulo. Itak o yung espada? Yun ang taga. Ay, ginampugot Ano? ng ulo. Espada. 'Di ba? Sling muna. Dito tumama, di ba? Tapos Sunod yung espada. nilapitan niya. Kinuha niya yung espada ni ni Goliath. Nampatay sa sarili. Tsaka niya pinatay sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. No, ganun ba 'yon? Ganun na practice dati kasi, di ba? Pag kailangan mapugutan ng ulo. Kahit patay na. Kailangan talaga. Kunin mo pa. Bilin siya. Sabihin mo So, balikan ko yung tanong, ano pinampatay ni David kay Goliath? Espada o bato? Yung bato. Bato muna. Bato Yung muna. bato, pat namatay na yung sa bato. Ano, dahil yun. Pinatay. Nung tamaan ng bato, Oo. naghihingalo, gumagapang pa. Tsaka nilapitan ni Patay na yun. ni Goliath. Patay na yun. Patay na yung bishop. Oh. Patay na yun. Nung tamaan ng bato, Patay na. namatay. Patay na yun. Kaya lang ang batas kasi, ang isang kalaban, kailangan tukulin mo ng ulo. Parang trophy niya. Anong talata?
Yan ah. Yun lang. Eh, may support. Hindi, may support. Dapat may merong talata. Laging ganun kasi. Dapat may support. Oh. Supporting verse. Supportahan ng talata. Kaya mahirap. Bakit haka-haka, kuro-kuro tayo. Hindi kasi isa. Ano, bato ba talaga o espada? Kasi lagi na nababasa ko. Laging pinupukutan ng ulo eh. The symbol of Laging pinupukutan ng ulo. Ano talata? Sige, supportahan ninyo ang talata. Oo, Bishop, Ang ito talata sa- nasa 1 Samuel sa 17. 49, kasi sabi sa 49, 17:49. sabi, Sige nga. sinuot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot. Okay. At kumuha roon ng isang bato at inhilagpos at tinamaan ang Pilisteo sa kanyang noo. At ang bato ay bumaon sa kanyang Bumaon. noo. at At nabuwal na pasubsob. hindi naman So, fell on his face to the ground. Pag bumaon siyempre sa noo mo yan, direkta na sa utak mo yan. Dahil, oo. At nakalagay, sa gayon na naig si David sa Filisteo sa pamamagitan ng isang paglagpos at ng isang bato. At sinaktan, at panghilagpos ng isang bato, yung emperador. At sinaktan ang At? Filisteo Okay. at pinatay niya siya. Yun. Ngunit walang tabak sa kamay ni Yun, David. yun ang supporting verse. Oo. Di ba? 1 Samuel 17:50. 17:49 hanggang 50. Oo, 51 Si pala. Goliath ang pinatay ni David gamit ang isang tirador at bato. Matapos ng matamaan sa noo, kinuha ni David ang espada ni Goliath at pinugutan siya ng ulo. Pinugutan. Oh, di ba? Opo. And he struck the Philistine and killed him. But there was no sword in David's hand. Di ba? Yun. Then David ran and stood over the Philistine and took his sword and drew it out of its sheath and killed him and cut off his head with it. When the Philistines saw that their champion was dead, they fled. Patay na nung bumaon eh. Sa noo. Matindi, no? Shooter, ano? Sharp shooter, ano? Alam niya yung... Doon kayo sa mahusay. Oh, Yung David. tirador, ano? Hindi yung tirador na gano'n, ha? Baka. Patay na. At saka nung lapitan na, at saka kinuha yung tabak. At saka pinugutan ng ulo. Saka pala pinugutan. For sure, ano? Pero patay na siya. Ang pinampatay bato, hindi tabak. Patay na nung pugutan ng ulo. Kasi yung pangako ko. Kasi yun ang pinaka reward eh. Parang trophy nila. Oh, pagka napatay ang pinaka leader, pupugutan ng ulo yan. Tapos bandera yan. Eh, di ba Bishop, umabot pa kay ano yan? Kay Juan Bautista, di ba? Kay Juan Bautista yung Ang ulo ni John the Baptist naman. Isa diba parang nandun eh. Lagi sa pinggan. Pinggan naman yun eh. Kaya na wala ng banta. May ano sila yung talaga eh. Parang malama sa kultura nila. Trophy nila yun. Oo, pinaka ano yan eh. Lahat. Palestine, Oo. dapat yun. Takbuhan. Ayan yun. Pero bakit yung sleeve shirt ng araw wala ng ganun? Yung ginagawa? Ay, yung sling? Noong araw, magkano? Oo, yun ang uso eh, no? Noong araw, magkano? Ah, gumagaan ganyan din yun. Na ito tama talaga. Eh, Hindi lang tama no? Ang tawag sa doon, lambayo doon. wala pa kasi 45 nun eh. Tsaka ano eh. Kasuwain sa mga ibon. M16 eh, wala. Di ba? Mano-mano talaga nun eh. Nung nilusob nga tayo ng mga Hapon, di ba, bayoneta eh. Pakaswang lang tayo, pakaswang. Meron. Kawayan. Di ba? Pero, ngayon, iba ng klase digmaan ngayon eh. Okay, so, pagkatapos ng account na yon, si David bilang hari, nagkaroon din tawag na persecution and wanderings in 1 Samuel 18 hanggang 30. Diba? Ang hirap, persecution at saka yung tinatawag na wandering, ano? Sa halip na
bigyan ka ng gantimpala, ano? Napatay mo yung leader ng kalaban. Di ba? Ano naging resulta? Kasi dalawa yung hari. Di ba? Anointed pareho eh, no? Eh, ikaw nakaupo. May persecute ka. O, di ba? Pag wala na talaga sa iyo. May persecute ka na nakaupo. Kaya, persecute ka talaga. Huwag mo nalang ilayo sa kalagayan natin ngayon, eh, di ba? Yung president, vice president. Dahil ikaw ang president, ikaw may hawak, ikaw may control. Di ba? Oh. Huwag natin sila isali dito. Ano lang kayo. Pero ito yung naging kaganapan sa kanila. Kaya walang magawa ang David kundi magtago. Hindi mo, no? Talagang kumbaga sa hinahanap talaga eh. Sinusuyod talaga eh, no? Saan man magpunta si David ni Saul, nung hari. Diba? Kaya nabuo yung awit doon sa mga niya, pagtataguan niya. Ang dami niyang awit doon eh. Yung sama ng loob. Yun. Yun ang background, wandering at saka So, persecution and wandering. 1 Samuel 18 hanggang 30. Ayan po. At yung sumunod na account, 1 Samuel 31, ito na yung pagkamatay noong Haring Saul. Di ba? Yan po. At yung sumunod na senaryo, King of Judah, merong, sabi yung King of Judah 7.5 years in 2 Samuel. Chapter 1, verse, hanggang chapter 2, no? Tapos chapter 4, verse 12. Ibig sabihin, si David naghari sa Judah. Tama? Ng 7 taon at kalahati, 7.5 years. No? And after that, sa 2 Samuel chapter 15, verse 1 to 5, he was king over all Israel for 33 years. Diba? 33 taon. No? 7 taon sa Judah. Ano po? Yan po yung 2 Samuel chapter 5 verse 1 to 5. Basa nga po. 2 Samuel 5, 1 to 5. Five, 1 to 5. May isang community ng Israel na pumunta sa Hebron upang magpagkita kay David. Ang laman ng puso ng dugo. Ang Israel pa ang hari ng Ako 5. 1-5. Pinangako sa Yahweh na ikaw ang magpipigtas ko ng Israel at ikaw ang magmumuno sa kanyang bayan. Lahat ng pinuno ng Israel ay nagpapangasa ito. Doon magpapagpapagpapag kanya sa harapan ng Yahweh. Pinuno nila ng langit si David at nilalang pari ng Israel. Pagpumpang naman si David nang siya lang maghari at nagari sa lahat. Sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namuno sa So, ilang anointing meron si David? Ilang beses siya in-anoint? Ha? May nauna pa eh. Dalawang beses din siya. Una, Una doon kay Samuel. din Tapos doon sa nagyan siya ng Judah. Sa Hebron. Ginawa siyang hari. 7 years. Sa Hebron. Tama ba? Tapos yung last yung King over all Israel. Yung bago siya makipaglaban kay Goliath, in-anoint na siya. That is the first anointing. 1 Samuel chapter 16. Diba? After ng anointing na yon, yun nga, natalo niya si Goliath. Pagkatapos dito,
another anointing, 2 Samuel chapter 1 and chapter 2. Nung tinalaga siyang King of Judah. 7.5 years. No? At dito, another anointing, 1, 2. King over all Israel. Sa Hebron na yan. Buong na. Nung date, no, kasi nung una, ano lang eh, parang silang dalawa lang ni Samuel eh. Anoin kita. Yan na, no? Tapos yung sumunod, in particular lang, tribe niya lang, Judah. Sa tribe niya. Diba? Tapos yung sumunod, kabuuan na, united na. Opo. Ano naman yung Sa 2 Samuel chapter 5. So, 1 Samuel 16:1. okay? Okay, so kahit na anointed ka pa, no? 3 beses na inanoint, tao lang din, nag-commit din ng kasalanan. Di ba? No? Meron siyang tinatawag na David's great sin. Ano yung matinding kasalanan ni David? Ayun. Adultery and murder. In 2 Samuel 11:1 hanggang 27. Diba? Kanino siya nag-adultery? Bathsheba. Oh. Si Bathsheba. Sino yung pinatay niya? Asawa ni Bathsheba. Si Urias, asawa ni Bathsheba. Diba? Pinatay niya ba? Pinapatay. Ay, pinapatay niya. Ipinain. Sa mga unang pagkakaroon na lalaki sa Bakit niya pinapatay? Mastermind kasi siya, mastermind. Bakit? Bakit niya pinapatay? Eh, Kasi paano nga, nga? mahal niya si Bathsheba. Magbubuntis na si ano, para Bathsheba eh. pinipilit niya anong pinagdudulo, di ba? O, sabi gano'n, kaya nga sasabi niya gano'n, Hari, You hindi ka born naman baby. nakikipagdere. Pinauwi eh, di ba? Uwi ka muna. Sinagot nga na, di ba? Sabi, hindi ko naman magagawa yun, nakikipagdera sila, tapos ako sisima pa sa asawa ko. Nagulat siya, hindi umuwi, no? Nasa Doon pa rin ako. nasa ano, hagdanan ng palasyo. Oh, anong ginagawa mo diyan? Uwi ka sa inyo. Hindi ko matiis na ano. Yung mga kalaban ko nasa mga kampi ko nasa digmaan. Ako, nagpapasarap ko sa piling ng asawa ko. Kasi hindi niya nakuha ron. Patay, sabi. Hindi niya nakuha ron, Patay, di ba? sablay yung ano. Lolobo to. Nag-uusap ka siguro eh. Nako, delay na ako, delay. Oo nga eh. So, second option. May another option. Inausap yung commander, ano? O, ganito gawin nyo. Pambala mo yan. Lusob kayo sa mga kalaban. Ilagay mo sa harapan si Urias. Nilagay minsan sa mahigpit na labanan na Di ba? Nabukasan, matinding kawal si Urias eh. Di ba? O, pagka nandoon na at lumulusob na rin yung mga kalaban, atrasan nyo na. Wala, hindi na lang 40 kasi sa front line eh. Hindi na 40 yun. Parang sub 44 lang eh, no? Di ba? Parang gano'n, no? Kasi walang ano, baka. Oo, walang backup. Oo, walang backup na eh. Eh, di ba, Bishop, yan ang uso dati, yung unang-unang titira sa'yo, mga mamamana ng asindado eh. Oo. Sniper. O, mga sniper. Yan ang mga sniper sila nun. Tapos yung maspat. Kaya kailangan may backup talaga eh. Ano ba yan? So, Kasi mga Bishop, ang ganda niya na talaga, no? Bathsheba. Nagsimba siguro. Grabe ganda sa oo, magugustuhan ba naman? Kung si David ay Si David eh. pinain si Uriah dahil kay Bathsheba, yung presidente doon sa panahon sa 44, target naman yung $5 million. Eh, pinain din. So, yan yung kanyang great sin, ano? Matindi, no? Bumagsak sa babae, no? Bumagsak sa babae si David. So, pagkatapos na sumunod na account sa 2 Samuel chapter 12, verse 1 hanggang verse 14, ito naman yung prophet Nathan or Nathan denounced his sin. No? Yung propeta, si propeta Nathan, anong ginawa niya? No? Diba? Binunyag niya, no? Kasi parang kay David, okay lang yung ginawa niya, eh, no? Parang hindi nakukonvict, eh. Diba? Pinapatay mo lang lahat. Wala nakakaalam. No, ay, no? So, Bishop siguro na yung
pinakwento sa kanya ni ano yun, nagbibigay ng illustration si Captain Maitan. Oo. Siyempre, siguro Maitan. nararamdaman na David na siya yan eh. Kaya hindi, parang ano lang Ayaw siya. lang. mali- Kasi hindi mali- pwedeng mali- direktahin eh. Hindi pwedeng direktahin eh. Oo. Hari. Parang ano lang siya, ang tawag doon. Kung hindi niya dinaan sa talinghaga yun, siya yung papatay ni David eh. Di ba, halimbawa dumating si Nathan, si Nathan, propeta. Tapos mahal na Haring David, magsisi ka at talikuran mo yung kasalanan mo, kung hindi mamamatay ka. Patay Di si ba? David. Patay si David. Binuntis mo yung asawa ni Urias at pinatay mo pa. Di mo, yung kung ganun klase review ka yun eh, hindi ka obra kay David. Di ba? Warrior eh. Oo. Warrior si David eh. Punong-puno ng dugo. Di ba ganyan? Di ba? Walang alam. Ang ginagawa mo din, tinitang doon ano yung kwento. Okay, din nasa kwento sa ng talingaga. Tinahagang kwento. Oo. Kaya Kaya nga, siya eh. tama talaga yung ano niya kapag pagka propeta ka ng Diyos, talaga malayo ka sa hari, hindi ka makikinabang sa kanya. Kasi once na nakinabang ka sa kanya, Makakompromise ka. Oo. yung pinapasabi, hindi mo na kaya sabihin mo Oo, sa langit niya. Kaya magkahiwalay talaga yun sila. Ito, kinausap nga, sabi ron. Then the Lord said to Nathan, or Nathan, to David, and he came to him and said, there were two men in one city, the one rich and the other poor. The rich man had a great many flocks and herds, but the poor man had nothing except one little ewe lamb, which he bought and nourished, and it grew up together with him and his children. It would eat of his bread and drink of his cup and lie in his bosom, and was like a daughter to him. Now a traveler came to the rich man, and he was unwilling to take from his own flock or his own herd to prepare for the wayfarer who had come to him. Rather, he took the poor man's ewe lamb and prepared it for the man who had come to him. Then David's anger burned greatly against the man, and he said to Nathan, as the Lord lives, surely the man who has done this deserves to die. Surely, no? Yung tao na ito ay karapat-dapat mamatay. He must take or make restitution for the lamb fourfold. Ibalik niya dapat ng 4 na beses yung kinuha niya doon. Because he did this thing and had no compassion. Ito na. Nathan then said to David, you are the man. Isip siya, you are the man. Bakit? Thus says the Lord God of Israel, it is I who anointed you king over Israel, and it is I who delivered you from the hand of Saul. I also gave you your master's house and your master's wives into your care, and I gave you the house of Israel and Judah, and if that had been too little, I would have added to you many more things like this. Kung kulang pa yan, no? Dadagdagan ko pa. Tapos yung muna, verse 9, why have you despised the word of the Lord? By doing evil in his sight, you have struck down Uriah the Hittite with the sword, have taken his wife to be your wife, and have killed him with the sword of the sons of Ammon. Now, therefore, the sword shall never depart from your house, because you have despised me and have taken the wife of Uriah the Hittite to be your wife. Thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you from your own household. I will even take your wife before your eyes and give them to your companion, and he will lie with your wives in broad daylight. Kita niyo may consequence, ano?
Ang masakit nito na damay pa yung ano, Mga anak. damay pa yung mga anak, ano, household, pamilya. No? So, Ano yan, Bishop, na warning din sa ating mga Kristiyano yun, ano? May- Ayaw rin nang gumawa. yes, may consequence. Consequence din ng Oo. Hindi natin po pwedeng kumbaga sa ano, i-take for granted yung ganyang ano issue, lalo na yung adultery, di ba? So, yan po yung mga naging kaganapan. Kaya, ito, number 8, wages of his sin foretold. Ito yung mga consequences. No? Una, newborn baby dies. Amen. Newborn baby dies. Ito, merong issue ngayon, merong sumikat ngayon na trending. Yung nanay, binuhusan niya ng gasolina yung mga anak niya, 3. Pagkatapos noon, siya nagsunog na rin ang kanyang sarili. Sa Bulacan daw yun no? Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria, Bulacan. Ano ginawa? Ang asawa niya, polis. Nasa Asawa Santa Maria. niya, pulis, ng bababae daw. Ng babae. Sobrang kaya Oo. siguro. Di ba? Depression. Di ba? Na-depress yung babae. Isang 1-year-old, isang 3-year, isang 6, 1, 3, 6. Kanino dapat isisi? Sa babae o sa lalaki? Bishop, ano pa sila? Parang Christian pa sila. Kasi Ah? may picture sila na ano nasa likod yung malaki-malaki tarpaulin. Oh, Christian sila. ganun. Oo, kaya nga nung in-interview na ako nila yung lalaki, Panginoon ng Panginoon, sabi niya, Panginoon, sana ako lalaki luwa mo, Panginoon. Christian. Kaya nga. Di ba? Ang sakit nun, ano? Ang sakit. Pumunta muna sa barangay para reklamo yung asawa niya. Bawsi siguro. Pag uwi sa bahay, bilang kami dito. Ayun na. Siguro baka hindi kinampihan sa barangay. Baka siguro. Ito ng bias. Yung ano, yung binigay na budget sa kanya, 2.5 lang, isang buwan. Tapos meron pinakita rin na mga Kahit na hindi na messages makapagbibigay, na parang ganun. pautang ng babae. Sinisingil niya. Kasi nga ganito nga, kailangan ng pera, dahil nga ganito ganyan, pinakwento niya. Hindi rin nagbayad yung muta. Lalo na depress. Wala. Ano kaya ito ng bilo lang? Tapos pati din na ito. Hindi. Ang ano doon, Kanina kasalanan. Lalaki. di ba? Yun yung consequence ang ginawa. Kasi na panghinaan na ng loob yung babae. Pero on the part naman ng babae, bakit kailangan ka magbigti at patayin mo pa yung anak mo? Di ba? Ito, dito, sino may kasalanan? Bakit naparusahan yung ano? Sambahayan niya. Parang Bakit naparusahan mga asawa ni David? Pero kagagawa ni David eh. Tapos Diba? siya parang nangyari dun sa babae. Kasi di ba malibig yung mga anak. Ano tawag na pagka panganak mo yung Sparkle ano, syndrome. Ay, sparkle. Yun. Sumpit, Balik-balik yung parang ano na. Sparkle syndrome. Hindi lalong hindi na control. Yun. Naburyong yung babae. Ganun ang... Pero isa pa na nakakalungkot. Ibig sabihin, nawala na talaga yung pagtawan sa Panginoon. Nakalimutan niya. Yes, oo. Di ba maraming nagkaroon ng ganun? Wala na. Kasi ito si David ang kasalanan niya, adultery. Tsaka murder. Umantong sa murder, adultery lang muna. Di ba? Merong kambal na kasal ng anak yung kasalanan eh. Di ba? Nagiging sinungaling ka pa dyan eh, di ba? So ito, siyempre yung pulis ng babae. Di ba? So, sa halip na ang pagmamahal mo, mai-focus mo lang sa asawa mo, sa anak mo. Di ba? Yun lang. Baka sinabi nung ano, iwanan na kita.
Pare, may mga ganun mga senaryo yun eh. Oh. May mga ganun na mga chat yan eh. So, ito, mga wages, kaya dapat umayos ka. Di ba? Umayos tayo. Di ba? David's son, Ammon, rapes half-sister Tamar. Panibagong problema sa pamilya. Problema ko sa pamilya, no? Yung anak niya lalaki, ni-rape yung half-sister na si Tamar. Absalom, sino to? Ito Tamar's brother, kills Ammon. O, nagpapatayan na. Ayan yan lang rin. Yung pamilya. David banishes his son Absalom in 2 Samuel 13:37 hanggang 14:28. Absalom overthrows King David. Oh. Di ba? Oh. Sumunod na problema sa pamilya. Absalom is killed. 2 Samuel 18, 1-18. Namatay. Oh. Diba? And David restored as a king in 2 Samuel 19, 9 hanggang 21, 22. Another son, Adonijah, plots to seize the kingdom when David was old and is therefore executed. Diba? Yung kanyang anak na si Adonijah. Diba? Nagplano rin, ano? Na, ano? Tumakas si David dyan. Tumakas siya dyan. So, later on, ano? He was executed, ano? Pero, di, tatay ka, di ba? Di ang hirap nito na yung mga anak mo, ano? Nagkakandamatay. Di ba? Nagpapatayan. So, pangsyam, temple, site, purchased, and prepared. So, David charged Solomon to build the temple. Yan po. Charge na kay Solomon, hindi siya pwede. Hindi lang dahil warrior siya. Kasi, kita mo, yun nangyari sa pamilya niya, no? Parang hindi ka rights, hindi ka karapat-dapat na, ano. So, David makes Solomon king. Ito na yung talagang ano, mayroong basbas. Kay Adonijah walang basbas, kay Absalom wala, di ba? Oh. And death of David at age 70. 1 Kings chapter 2 verse 10 to 11. 70 taon lang pala siya. 7. At age 70. Nabuti pa si Moises, umabot ng ano, 120. Di ba? 120 si Moises, di ba? 40 years siya sa Egypt eh. 40 years sa wilderness. 40 years na inalalayan niya yung Israel to become a deliverer. Okay, David wrote 73 of the Psalms. And he was a man after God's own heart. Wow. 1 Samuel 13:14. Amen. So, he never turned from God to idols. Yun ang maganda sa kanya. Hindi siya nainganyo na sumamba kay Baal o ano mga idolatry diyan. Sa babae siya sumablay. Diba? So, another one, Solomon, Israel's third king. So, ibig sabihin, Solomon loved the Lord at first. Una, no? 1 King chapter 3, verse 3. Basa. Mahal ni Solomon si Yahweh at sinusunod niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Subalit nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Meron siyang ano yun, double ano? 1. Ay, 3. Chapter 3, verse 3. Sabi ulit, no? Now Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David. Oh, di ba? Lumalakad din siya, no? Sa lakad na inilakad ng kanyang amang si David. Except
he sacrificed and burned incense on the high places. Altar sa throne. Merong exception, ano? May compromise. Valid. So, pagdating po ng 1 Kings chapter 3, verse 5 hanggang verse 8, makita po natin yung karunungan. Wisdom to rule God's people was his desire. Amen? So, sabi ulit dyan, in Gibeon, the Lord appeared to Solomon in a dream at night, and God said, ask what you wish me to give you. Wow. Diba? Ang ganda ng tanong. Ano? Okay, request. Anong gusto mo na gawin ko sa iyo? O ibigay sa iyo? Ibibigay sa iyo. Diba? So, sabi ron then Solomon said, you have shown great loving kindness to your servant David, my father, according as he walked before you in truth and righteousness and uprightness of heart toward you. You have deserved for him his great loving kindness, that you have given him a son to sit on his throne, as it is this day. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David, yet I am but a little child. I do not know how to go out or come in. Your servant is in the midst of your people, which you have chosen, a great people, who are too many to be numbered or counted. So give your servant an understanding heart Wow. to judge your people, to discern between good and evil. For who is able to judge this great people of yours? Amen? So, yun ang kanyang hiling, wisdom, karunungan. So, wisdom to rule. So, number 3, builds the temple in 7 years. Chapter 6, verse 1 to 38. At nagkaroon ng temple dedicated nung 1 King 8:1 hanggang 9:9. Nako. Yung dedication ng temple. So, yung 2 Chronicles chapter 7, 'di ba, very common na ating kino-quote yun. Amen. If my people. Oh, 'di ba? Verse 14. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Anong context nun? Ano yung context? 2 Chronicles. Tingnan natin. 2 Chronicles chapter 7. Context. Tapos kayong basa sa verse 11. Thus Solomon finished the house of the Lord and the king's palace and successfully completed all that he had planned on doing in the house of the Lord and in his palace. Then the Lord appeared to Solomon at night and said to him, I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a house of sacrifice. If I shut up the heavens so that there is no rain, or if I command the locusts to devour the land, or if I send pestilence among my people, and if my people who are called by my name, yun na. Ano yung context? Ano yung scenario? Ano yung context? Pagsunod sa Panginoon talaga. So, dito. After ng finishing ng temple. Opo. No? Talaga sa temple. Or, andito na ba? Tapos dedicate na? Na-dedicate na ba yung temple? After ng dedicating, finishing and dedicating the temple. Solomon parang sambayan. So, pati yung palace, pati palasyo, di ba? So, tapos sabi doon kung if I shut up the heavens so that there is no rain, pag sinarahan ko ang langit at walang ulan, at kung
utusan ko man ang mga locals to devour the land, or nagpadala ko ng pestilence among my people. Tapos pag may ganun mga senaryo, kung ang aking bayan, diba, ay magpakumbaba, manalangin, diba? Tumawag sa akin, hanapin ang aking mukha. So yun ang background ng Second Chronicles. Tatayo ng templo. Pag merong tinatawag na pestilence among my people, pag merong mga problema sa bansa, di ba? O sa kanilang bansa, di ba? Yung mga ganun Tapos pagka dahil may problema, sa shot ko, hindi ko ako magpapaulan, magpapadala ko ng mga locust, mga COVID-19, di ba? Pestilence. Yun ang background ng Second Chronicles. Di ba? Yun ang ano. Kaya, okay. Pero madalas natin kinukuot kasi yun, Second Chronicles. Hindi naman natin alam ang background. Diba? Pag nagkakagulo sa bansa, yun ako. Oo, yun na, diba? Magsusi na kayo. Nagsisi na, magano. Ano talaga na ano. Okay, tuloy ko to. Sabi rito, no? Ano ba tayo? Build a palace. Build the temple in 7 years. 7 taon lang pala, no? Mahaba yun, ano? Tapos pangapat, understood why God raised up Israel. Built himself a palace more beautiful than the temple, taking 13 years to complete in 1 Kings 7, 1 to 51. So, naunang ipagawa ang templo. Tama? Sumunod, palasyo. At iba yung ganda ng palasyo na kanyang pinagawa. Dagaling na mga workers. Pang-anim, 300 years earlier, God had established laws pertaining to the kingdom to be established in the promised land in Deuteronomy chapter 17, verse 14 to 20. In ruling this kingdom, Solomon fell by failing to obey the word of God in 6 ways. Ayan. Paano po? Anim na dahilan, 6 na paraan. Una, multiplied silver and gold. Nag-accumulate pala ng mga pilak at saka mga ginto. Na-break niya yung command doon sa Deuteronomy 17:17. Pangalawa, multiplied horses in 1 Kings 10:28, violating 17:16 ng Deuteronomy. Ngayon, horses. Ano yan? Mga sasakyan. Karwahe o diba? Mga magagandang sasakyan. Sumunod pa, multiplied wives to himself, breaking Deuteronomy 17:17. 1 King 11, 1 to 3. Ilan ang asawa niya? 1,000 lahat? Tapos yung Meron pa concubines na 300. Kaya 1,000. paano niya masisipingan lahat yan? Iba-iba yan, sigurado. Diba? Sa isang araw. 30 days lang sa loob ng isang buwan. 365 days lang isang taon. Apat na buwan yung iba. Basta araw-araw, iba yan. Araw-araw. Kaya niya, mayaman siya eh. Ayan. 3 taon bago masipingan lahat. Kung 1,000 yan. Kung gabi-gabi gabi-gabi yan. Gabi-gabi yan. Bata pa naman siya. Sabi nga Solomon had 700 wives and 30 concubines. Ginawa niya lang isang 700 ang legal wife? Legal niya 700. Legal? 700. Yung 300? Concubines yun eh. May mga ano yun. Kaso pa nga yun. Ano? Asa-asawa yung iba niya. Okay. Matindi, no? So, he turned his heart toward other gods. Ayun. Failed to read the word daily. Paano ka makapagbasa nga ng... Kasi ang utos doon sa kanila, di ba? Yung magbabasa, gagawa ka nga, pag naghari ka, gagawa ka ng sarili mong kopya eh.
sarili mo sipi ng Torah eh, di ba? O ng Quran eh. Ay, Quran. Ng Torah pa. Quran tuloy eh. No? Ng Pentateuch. Naging Quran tuloy eh. Hindi kaya Quran. Kasi bakit inalaw ang 1,000 asawa nito? Torah. Kasi sa sa mga Islam, di ba? Habang kaya mo, habang may panggastos siya, sige. Ayan. So, prophecies of judgment in First King. Oh, si Solomon daw po nakapagsulat ng 3,000 proverbs. No? Mahigit 1,000 awit. Ano rin pala siya, no? Yung songwriter din, ano? Over 1,000 songs. Mana Kasi sa ama. kawi ka, ano? Mana sa tatay, ano? Singer din siya, siguro. Kawan hayon na. Oo. Sabi, yun nga, Proverbs, except Proverbs 31. Oh, siyang may na Ecclesiastes. No? No, habang siya ay backsliden, ano. Pero, ang Ecclesiastes meron chapter 12, eh, no? Kasi yung una, vanity is vanity, di ba? Pero chapter 12, this is the conclusion of all the vanity. This is the conclusion of the whole matter. Fear God and obey His commandments. For this is the whole duties of man. Yun ang ano na. Okay. At yun na. Death of Solomon. Division of the empire. Of the empire. Pagkakahati na. Yan na tayo sa susunod. No? Okay na. 7 na eh, no? Hatiin na natin. Division of the empire. That is our next topic. No? So, sa subject natin, kailangan maikukwento ninyo from creation, no, hanggang Malakay. No? Di ba? Dapat maikwento natin. May summarize man lang natin. Di ba? Yung mga mabibigat at mga matitinding kaganapan. Sa creation account pa lang eh, Genesis 1 hanggang 11 eh. Oh. Sino makakapagkwento ng mga kaganapan doon? Anong meron doon? From Genesis 1 to 11. Real short. Baka mamaya ako matulad tayo kay ano. Diba? Binato sa... Yung binato si Stefan. Oh, Stephen. Oh. Kasi nagtalumpati siya eh. Talumpati. Diba? Kita mo, deacon yun ha, pero kaya niyang italumpati. Hindi kailangan talaga, meron tayong alam dyan. Diba? Yun ang masterpiece niya. Oo. Okay. So, sa creation account pa lang, ano yung unang ano? Okay, creation. After ng creation, fall of man. Tama ba? Oh, walas man. Pagkatapos ng fall of man, ano ang sumunod na big event? Cain at Abel. No, Cain at Abel. After ng Cain at saka Babel, andun pinakita yung mga genealogy doon, ano, chapter 5. Chapter 6, Noah. Di ba? Kay Noah hanggang chapter 9 yun. Tapos chapter 10, ano yun? Di ba? Tower of Babel, Tower of Babel. Tapos sumunod, yun na yung chapter 12, Abraham, the patriarch, coming from the tribe of Shem. Diyan pa lang. Sige po. God bless. Thank you po for your time. Okay, tayo po yung manalangin. Let us pray. Yeah, Bishop Al, close us in prayer. Amen. Praise God. Amen. Dakilang Diyos, kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sapagkat minsan pa, O Lord, hinayaan mo mga salita mong marinig ng bawat isa ng may kaunawaan. Hallelujah. At kaalaman na patuloy na nagpapalalim ng aming pagkilanlan sa iyong kadakilaan na patuloy mong ipinapamala sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, isang gabi na kung saan muli kaming, hallelujah, natuto ng mga salita mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Patuloy kang nangungusap sa buhay ng bawat isa.
Patuloy kami nagpapasalamat sa buhay at pribilehiyo at sa pagkakataon. Gaya neto, Panginoon, na lalo pa naming, hallelujah, makilala ka sa pamagitan ng iyong mga salita. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa buhay ng bawat isa, lalo na sa aming tagapagturo. Hallelujah, sa aming bishop. Hallelujah, Jesus Roque. Muli, Panginoon, hallelujah, nawa ang biyaya mo ay patuloy na managana sa amin natin. Honor you, Lord, in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Yung pang-Monday. Ito yan. Baka pala yan. Yan, mga Lord. Yan.